Guys, this is very interesting. Itong nagaganap po ngayon doon sa Iran, mga sangkay na tila baga mayroon pong isang malaking milagro na nagaganap. Hey guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, pag-usapan po natin din itong balita tungkol po sa Iran na tila mayroon pong isang malaking himala na nagaganap po doon, mga sangkay. So bakit ko nga ba nasabing himala ito? Mag-uusapan po natin, malalaman niyo po ngayon. Bago tayo magsimula, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Congratulations po sa ating lahat. 1.27 million subscribers na po tayo ngayon. Kahapon o kanina lang, mga sangkay, 1.26 million subscribers po tayo. Ngayon, umakyat na naman po tayo to 1.27 million subscribers. So, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung wala kayong mga sangkay, hindi naman talaga mararating natin to. Kaya naman kung hindi pa po nakakapag-subscribe ang iba dyan, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At ngayon, road to 1.28 million subscribers na po tayo. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Kung ikaw ay nanonood sa Facebook, i-check nyo po sa inyong mga cellphone sa taas ng video na to. Ito mismong pinapanood nyo. Kagaya ng nakikita nyo sa screen, may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas sa video na to. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. At ayun lang, mga sangkay, ganun lamang po kadali. Okay? Sana nasundan po ng lahat. So, eto nga, this is very interesting topic, no? Alam po natin ang Iran, mga sangkay, na isa po sa pinaka-striktong bansa when it comes to sa kanilang reliyon, Islam. Napaka-ano nila, mga sangkay. Malala po sila kaysa sa Pilipinas kasi yung mga kapatid nating Muslim dito, nagiging kaibigan po natin, di ba? Ang dami kong mga kaibigan, mga Muslim. Pero doon sa Iran, mga sangkay, sobrang stricto. Kaya nga po, ang nangyayari, marami po sa mga churches doon, nasa underground, nasa ilalim, mga sangkay. Hindi pwedeng makita dahil kapag nangyari yun, tutugisin po sila ng kanilang gobyerno doon. But the good news is, ito po, mga sangkay, sobrang laking milagro ito. Marami daw na mga mosques ang nag-close, nagsara, mga sangkay, at mayroon daw pong 1 milyon na mga tao doon sa Iran, mga Muslim po ito, ang tinanggap po si Jesus Christ. Ngayon, i-check nga po natin, ilan nga ba yung ano? Pakita lang natin. Ngayon, i-check natin kung ilan ang population ng Iran. Kung 1 milyon yan, no? 1 milyon yung ano eh. Iran population 2024. So, ito po. Ang populasyon ng Iran, mga sangkay, nasa 91 million. So, sa 91 million na to, mga sangkay, mayroon na pong 1 milyon na tumanggap kay Jesus Christ. So, napakalaking bagay na ito. Kasi ano to eh, kumbaga matatawag na Jesus Revolution ito. And if you remember, mga sangkay, during yung early church, kung alam nyo lang po, mga sangkay, yung pinagdaanan nila, grabe yung pressure, grabe po yung pang-iipit sa kanila, grabe po yung parusa, persecution. Pero tingnan nyo naman ang nangyari, mga sangkay. Ngayon, ang Kristyanismo ay number 1 na relihiyon sa buong mundo. Again, mga sangkay, nirerespeto po natin yung mga kapatid nating Muslim. Gusto lamang po natin ibalita itong nangyayari sa Iran kasi itong Iran, mas malala po ito sa Pilipinas kasi dito yung mga Muslim mababait. Doon sa Iran, hindi. Mga sangkay, ang kanilang gobyerno mismo, kukontrolin ka. Kapag gumawa ka ng hindi pang Muslim na gawain, mapaparusahan ka doon sa Iran. So ito, mga sangkay, panoorin natin. Iranians are growing tired of the Ayatollahs and a nation led by the empty promises of their Islamic theocracy. An anonymous internal poll found that 80% now prefer a democratic government. Ayan, no? 80% sa mga Iranians, mga sangkay, gusto po nila magkaroon na ng kalayaan ng kanilang bansa. Kasi
authoritarian country po itong Iran, mga sangkay. government, and many are leaving Islam. You have a country with one of the highest drug addiction rates in the world. You have a country where corruption runs rampant. You have a country where more than half the people live below the poverty line. And the people of Iran are looking at this and they're saying, wait a minute, if this is what Islam has brought us in the last 45 years, we're not interested. We want to know what the other options are. According to Todd Nettleton of the Voice of the Martyrs, the faith option many are choosing is Jesus, with at least 1 million Muslims reportedly leaving Islam for Christianity. Grabe, ang dami mga sangkay. So itong numero mga sangkay, malamang hindi po ito nabo-broadcast sa kanilang gobyerno. Kasi kapag nalaman ng kanilang gobyerno, baka may gawin pong matindihan sa Iran. How's the regime reacting to this? We've heard 50,000 of 75,000 mosques have closed, and I'm sure they aren't. Grabe, no? Yung mga mosque na, yun po yung mga pinagsasambahan nila. Ngayon, itong mga mosque ng mga Iranian, nag-close mga sangkay. Ano nangyayari? Ito na ba ang mga sangkay, mas matinding milagro ngayon na nagaganap doon sa Iran? Dahil sa totoo lang mga sangkay, napaka-imposible na mag-survive po sila dito, pero nagagawa po nila. Siyempre, by the help of the Almighty God. At alam niyo mga sangkay, pag pinag-usapan po natin yan, alam niyo ang Bible naman talaga nagsasabi po ng malinaw tungkol po sa magaganap sa ating mundo, no? Sinasabi po talaga sa Bible mga sangkay na anyway, Matthew chapter 24, na ang gospel ng kaharian ng Diyos kailangan daw po maipangaral sa buong mundo at ma-witness ng lahat ng mga bansa. Then saka lamang po mangyayari ang katapusan. So ito po ay katuparan mga sangkay sa propesiya. Ngayon na patuloy lumalaganap mga sangkay ang pagtuturo patungkol po kay Jesus Christ sa buong mundo. Na kahit ang Iran, pinasok na rin. Accepting that very well. This is not something that is making the regime happy, and really in many ways they are seeking to solidify Grabe yung mga mosque nila mga sangkay. Wala na pong tao. their power and to crush any kind of dissent. And they certainly see the growth of the church. They certainly see Christian evangelism as a form of dissent. We have heard multiple stories this year of a Bible study, a home church being raided. Everyone Grabe. Talagang pinapahirapan sila mga sangkay. there is photographed, everyone there is questioned, but then the leader of the meeting is held onto. They are arrested, they are detained, they're put in prison. Moreover, Nettleton contends family members and friends are more tolerant than the government about leaving Islam. They're kind of have the attitude of, hey, if you found something that works for you, if it's Jesus or if Grabe, oh. Ang dami na pong nababaptize. Itong Christianity, mga sangkay, doon sa Iran, ito po ay mga born-again Christians, okay? Hindi po ito yung Catholic. Na ngayon, talagang mayroong revolution na nagaganap po dyan ngayon, mga sangkay. And everybody, everyone, every Iranian, gusto po nilang mabaptize sa tubig para po sa kanilang kaligtasan, mga sangkay. if it's atheism or if it's whatever, You know? if it works for you, I know Islam doesn't work. So I'm Nakakilabot to. happy you found something that works. Well, I think what's happening there is actually representative of what's happening in the Islamic world. Don Grabe. Schenk serves as executive director of the Tide Ministry. He explains how Muslims are experiencing dreams and visions, leading many to find purpose and a Grabe, talagang nagkakaroon po sila mga sangkay nagkakaroon ng divine intervention daw ang ating Panginoong Diyos sa kanila kung bakit mga sangkay, kung saan nilang nakikilala si Jesus Christ. Sa kanilang mga panaginip, nakikita po nila itong Jesus kasi para po sa kanila mga sangkay si Jesus ay isa lamang pong propeta. Kilala po nila yan, pero hindi po Diyos kundi propeta. different understanding of God. We get responses from listeners who say, now I understand that God loves me. I always thought that God wanted to punish me. And I think there's mga Iranian a yan, mga sangkay. an awakening, as I said, that's taking place across the Muslim world.
not just Schenk states that Tide Ministry radio broadcasts are receiving positive responses in Afghanistan, where the Taliban pose great danger for those seeking information from secret Christians within the country. Grabe, pati Afghanistan, mga sangkay, oh. a lot of suspicion. Okay, if I'm Okay. So ito pong nangyayari ngayon, mga sangkay, doon sa Iran. And nakakagulat, nakakabilib. Grabe yung hiwaga, grabe po yung matatawag po natin na milagro ito, mga sangkay, because we know how powerful and authoritarian this country, Iran. Pero ngayon, mga sangkay, pilit po na dumadami ng dumadami. Alam nyo, the more na may pressure, mga sangkay, the more yan na magi-spread ang word. Kung wala pong persecution noon, mga sangkay, ang early church, hindi po mangyayari ngayon ang paglaganap ng Christianity sa buong mundo. Diba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa nangyayari sa Iran? Malaking milagro, malaking kaganapan ito, mga sangkay. I-comment nyo po sa baba ang inyong mga opinion. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito pa ako nag-upload, mga sangkay, ng mga vlogs. So, hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.